Inutang ko yan eh. Diba nga, pinapako nga ako sa krus ng mga kalaban ko dahil nangutang daw ako ng utang. Kailan na binigay sa'yo? Ano po, nagpununtan po kami dun sa mga... Sina? Huling ano na tayo? June 26. Hindi sila. O parang ganun, huling graduation. May last pa yata yun eh. Nag-racing siya. After Ayun graduation. po. Marami kami nun eh. Yung time na yun. Pero bago po dyan, tinawagan ako sa urban, sabi ng pakilala urban. Nasaan yung stab ko? Sabi ng ganun. Sabi ko, nandito po yung stab ko. Tapos punta kayo rito sa doon nga sa urban sa 4th floor. Sabi ng ganun. Nagpakilala sa urban, sa Digusman na tayo. Ayun. Nung pagpasok namin doon, may mga tao ng pula sa loob. May papel na pinahawakan sa amin. Sabi ng ganun. Binati mo na kami, congratulations. Yun po. After nun, yung susi raw, pag after ng flag racing, punta lang daw po kami sa Pedro. Ayun lang po. Tsaka talaga namang, kahit tarang may record, wala akong record na may ko talaga, wala po. Na may ko ng lupa. Wala po talaga po. Laking career din po ako eh. Next week, mag-umpisa na yung investigasyon. Alam mo ganito yan, Chairman? Malinis naman po kasi yung saw. Kaya nga gusto ko yung ginawa mo na bago pa kayo hanapin ng gobyerno. Magsabi na kayo ng pakat. Kasi ito, ginamit sa politika. Ito mga pabahay para sa mga katulad mo, walang sariling bahay na may pamilya. That's one. Usually, squatter. Para sa mga katulad mo na may pamilya, pero walang sariling bahay, nangungupahan. Yun ang purpose ng In-City Vertical Housing Program. Alam mo, gusto ko tatapatin siya. Pati congressman meron, konsehal meron, mga kamag-anak nila lahat meron. Kaya sisiya sa atin ng gobyerno. Alam mo bakit? Bilang alkalde, ako ang namamahala ng mga ari-arian ng siyudad. That's one. Two, ako rin pwedeng mamili ng lupain. Opo. Katulad yung ginawa natin sa malapit sa inyo. Although sa kabilang kalye yun, sa Pasiglan, expropriation, magsubasta, yan yun. Pati yung mga bulok na bangko, lahat yan, property ng gobyerno. Yun ang obligasyon ko. Hindi naman candy ito eh, na pinamimigay lang ng alkalde dahil sa politika. May rules yan, may requirements. Yung pag-surrender mo dito, pagpapakita ng tunay mong pagnanais. Yung to-come out clean. Kung talagang deserving ka, qualified ka, taga Maynila ka. Kasi meron ako nakita, maniwala ka pare, taga-Taguig, taga Quezon City. Meron pa ako nakita, dalaga. Iba lang ang preference niya sa partnership, pero solo lang siya. Paano naging pamilya yung isang dalaga? Kasi, malapit sa mayor, photographer ng mayor. Staff ng mayor. Hindi talaga. Unfair sa mga naghahangad natin mga kababayan na maka-avail. Saan ka nakakita? 3 lawyer namin. Yun, iimbestigahan yun. Sa city government. Meron din. Paano naka-apply yun? Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react dito po sa live po ni Mayor Isko kanina. Ito po yung patungkol sa isang punong barangay o chairman na personal pong pumunta kay Mayor Isko upang isaole, isurrender itong susi sa isang pabahay po ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ito po yung tinatawag na In-City Vertical Housing. Ito po yung sa Pedro Hill residences, kung hindi ako nagkakamali. Ito po yung tinutukoy ni Mayor Isko dito sa kanyang live. At ito po, personal pong pumunta si chairman
At binalik niya po yung kanyang susi, no? At kasama po nito yung ilang mga dokumentong hawak-hawak niya na pagpapatunay po na qualify po siya sa pagtanggap ng pabahay, no? At upon checking naman ni Mayor Isko dito sa kanyang mga dokumentong dala ay napatunayan ni Mayor Isko na may mga ilang dokumento siya na magpapatunay talaga na siya po ay qualify dito po sa housing na ito. Samantala, hindi naman kasi ganun basta-basta mga kababayan yung proseso ng pagbibigay ng pabahay. Kasi itong mismong si chairman ay sinabi niya na ito nga daw mga susi ay parang inabot lang sa kanila, binigay, no? Parang wala lang, parang basta binigay lang sa kanila yung susi, pinapunta sila at kinuha nila yung susi ng bahay at gano'n na lang, no? At hindi sila dumaan sa tamang proseso. So tama nga naman si Mayor Isko na hindi ito na parang candy na lang na pagpapasapasahan o ibibigay na lang kung kanino gusto. So kinakailangan pa rin dumaan sa tamang proseso dahil marami po tayong mga kababayan ang nangangailangan po ng pabahay dito sa Maynila. At nakakawindang nga dahil nalaman din natin dito kay Mayor Isko na may mga recipient po nung mga bahay na to ang hindi taga Maynila. So hindi lehitimong botante, hindi lehitimong taga Maynila ang nakatanggap ng mga pabahay. Merong taga Quezon City, may mga taga Taguig. So sobrang sobrang grabe yung nangyayari ngayon sa Maynila at napakarami pa nating dapat malaman sa mga susunod na linggo, sa susunod na buwan, kung ano pa yung mga maiimbestiga o malalaman natin, no, through Mayor Isko Moreno Dumagoso kung ano yung mga nangyari nung nakaraang administrasyon. So sa mga nagtatanong mga kababayan kung paano nga ba makakuha ng pabahay o paano makapag-apply dito sa pabahay ni Mayor Isko, ay ilan sa mga requirements po dyan is yung kayo po ay lehitimong taga Maynila, kayo po ay may pamilya, kayo po ay nangungupahan at wala po kayong sariling property o pag-aari. Kahit saan kasi check po yan magba-background check yan at hindi ganun kadali. Kahit sabi mong i-deny mo ngayon pero eventually malalaman na ikaw ay may mga property, hindi man dito sa lungsod ng Manila, sa ibang lugar, hindi ka pa rin naman ma-approve. And sa pagkakaalam ko, yung mga talagang below minimum yung sinasahod, no, at maraming anak, ayan, may mga pinapaaral pa. Yung talagang alam niyo yung mahirap pa sa mahirap, parang ganyan ba. So sila yung yung mga talagang dapat deserving na mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bahay. At itong pabahay na to ay hindi lang to basta binibigay kasi syempre sa dami ba naman ng population dito sa Maynila ng nangungupahan, yung mga lihitimo yung pinag-uusapan natin dito mga kababayan na. So hindi pa rin sasapat itong mga pabahay. Kaya ang ginagawa po ni Mayor Isko at ng pamahalaang lungsod ay pinaparaffle talaga yan, no? Inaano talaga siya yan, parang nakalagay sa tambiolo, parang ganun ba, na kung sino yung mga magiging recipient ng mga pabahay na yan. At hindi yan basta-basta, nakagaya ng sinabi ni Mayor Isko na nagulat tayo, no? Nagulantang tayo na pati mga abogado ng lungsod ay nagkaroon ng mga unit at maging ng isang dalaga daw na, of course, dalaga, ang pinag-uusapan natin is yung pamilyado nga, no, nakakuha din ng unit. So ilan sa mga nakakagulat, shocking talaga itong revelation ni Mayor Isko, pati ba naman na congressman, pati mga konsehal, so yung mga kamag-anak. So parang ang nangyari kasi nung time na yun, basta malakas ka kay mayor, okay ka na, parang meron ka ng ayudang pabahay. So hindi ganyan mga kababayan. At itong pabahay na to mga kababayan ay hindi lang basta-basta pabahay dahil talagang ibinigay ni Mayor Isko yung the best of the best. Para ka nasa condominium, no? Pwede mo lagyan ng aircon kung ikaw ay umunlad, no? Yung kumbaga umasenso ang buhay mo, so pwede mong lagyan ng aircon, the elevator ka pa, meron ka pang security card. Biruin nyo, from scratch, tapos titira kayo sa ganitong bahay. No, grabe, napakaganda ng binigay na pagkakataon ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa ating mga
kababayan. So, ito lang yung ilang mga naging topic ni Mayor Isko. Hindi na natin masyado pang tinapos yung kanyang live. At ito lang muna yung ating highlight kasi ito na naman yung pinaka main topic ng pagpunta dito ng punong barangay na ito, na personal po nag-soli ng susi. At natuwa po si Mayor Isko sa kanya, no? At ayan nga po, dito sa kanilang pag-uusap ay sinabi sa kanya na isasama siya sa final list just in case na mapatunayan na legit talaga yung mga dokumento niya at totoo yung kanyang mga sinasabi. So may pag-asa pa rin si Chairman na magkaroon ng sarili niyang unit soon, 'di ba? Hopefully, sana mabalitaan natin kung siya ay qualify para maibalita din natin at mai-share natin sa ating mga kababayan dito sa YouTube. So itong pabahay ni Mayor Isko, mga kababayan, ay hindi lang basta pabahay, no. So ito yung proyekto niya na talagang mag-iiwan ng legacy. Mag-iiwan talaga ng pang long term na kapakinabangan sa ating mamamayan dito sa Maynila, kagaya nga ng pabahay na to, na hindi lang basta bahay, no, binigyan niya talaga ng dignidad, ng pride itong ating mga kababayan na salat sa buhay, no, na mabigyan sila ng talagang tunay na pagbabago. At ito nga yung pabahay, dahil unang-unang pangangailangan natin, mga kababayan, is yung shelter, food, clothes, and yung sa ating pangkalusugan. So lahat yan, mga kababayan, ay ina-address po ni Mayor Isko. Kaya sobrang nakaka-proud na meron tayong ganitong mayor sa Maynila na inuuna yung kapakanan ng kanyang mga kababayan dito sa lungsod at isinasantabi yung personal na interes. So talagang saludo tayo kay Mayor Isko. At ayan, mga kababayan, abangan po natin yung mga susunod pang update ni Mayor Isko patungkol nga po dito sa pag-iimbestiga niya ng mga nakatanggap ng unit. At abangan po natin yan at magre-reaction video ulit tayo sa next vlog. Muli, maraming salamat po at God bless po sa inyo.